No, we are not violent. We're pangit mo. Ang pangit mo. Vice President Inday Sara Duterte sa wakas nakaganti rin sa bastos na Chucky Claire. Iyak ang aso ni Bangag sa mga OFW nang sabihang pangit ka, Claire Castro. Dahil lang pala doon, dahil nasabihan siyang pangit, nagsumbong siya sa mga kapulisan at hindi pa ho nakontinto, nagsumbong sa mga bayarang media. Kaya naman hindi pinalagpas ni Senator Robin Padilla ang reaksyon ni Chucky Claire at sinabihang huwag kang balat sibuyas. Hindi po yan balat sibuyas, Idol Robin Padilla. Balat buhaya po yan. Ano, Miresi, Chucky Claire, nakatikim ka ngayon. Ayan o, anong pakiramdam ng nabastos ang isang bastos? Magandang gabi sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Oh, heto, buwisitin natin itong si Chucky Claire. Iyak ang mga bubunistang talyanistan ni Bake. Alam mo, Chucky Claire, ang tanga mo, no? Alam mo naman, maraming mga rallyista na nasa labas kung saan gumawa kayo ng pag-wawalda sa kaban ng bayan. Ba't palabas-labas ka? Kaya tuloy, nasabihan kang pangit. Ang tangingot. Feeling siguro ni Chucky Claire, yung mga OFW, hindi siya hindi siya kukuyugin. Wala, hindi ka pinapalampas ng OFW nang makaganti man sa'yo dahil sobrang bastos mo kay Inday Sara. Kaya ang napala mo, hayan. The sword. Isipin mo ha, kung hindi ka pa naman tangingot, Chucky Claire, pakalat-kalat ka dyan sa labas kung saan nandyan yung amo mong nakangiwi ang panga. Eh, tanginan, linaw-linaw. Tingnan mo, ang linaw-linaw ng rally ng mga kababayan nating mga OFW. Sigaw ng sigaw dito. Tingnan. Bongbong kawatan. Oh, ito. Sigaw ng Pilipino. Marcos resign. O, diba? Marcos resign. Marcos resign. Oh. Marcos resign. Kita mo may mga placards? Marcos resign. Marcos resign, sigaw. O, sige nga. Marcos resign. Oh. Marcos resign. Marcos resign. Oh, Marcos resign. ang bigat ng mga sigaw nila. Nawawalan na nga daw sila ng mga boses eh. Marcos resign. Oh, may mga placard. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Gumating yan, resign. Let's go, tawid tayo. Oh, Sigaw ng siguro palaban mga Pilipino. OFW. Marcos resign. Marcos resign. Sigaw ng Malusog talaga sila eh. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Nakakapagod yan, ha? Marcos resign. Marcos Sigaw ka ba? resign. Naglalakad ka? Marcos resign. Sigaw ng Pilipino. Marcos resign. Marcos resign. Sigaw ng Pilipino. Marcos resign. Marcos resign. Marcos Agam. resign. Marcos resign. Marcos resign. Sigaw ng Pilipino. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Sigaw ng Pilipino. Marcos resign. Oh. Marcos resign. Nasa labas na talaga. Kung saan nandyan si Bangag, nagwalda sa kaban ng bayan, di ba ho? Tapos ikaw, Chucky Claire, pakalat-kalat ka dyan, tanga no? Akala siguro hindi ka kuyugin. Alam mo naman mga galit ng mga OFW. Marcos resign, so manhid ka. No? Wala, tanga lang talaga. Manhid ka na, wala, sumisigaw lang sila dyan. Akala siguro ni Chucky Claire, yung mga sumisigaw ay yung kakampi nila, yung mga komunista, hindi eh. Yan ang mga OFW, organic po yan, mga DDS po yan, galit sa iyo yan, Chucky Claire, dahil sa pambabastos mo sa mga Duterte. O eto, kinantahan pa nga yung amo niya. Tingnan mo, yung amo niya, kinantahan pa ng, ito, pakinggan natin. Oh. Marcos, Marcos, Magnanakaw, o diba? Marcos, magnanakaw. Aragaw. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos, Ano Chucky Claire? Marcos, magnanakaw. Aragaw. Marcos, magnanakaw. Magmanakaw si Marcos. Tama. Correct. Mga OFW, mga taxpayer yan. Ito, naiyayan ng yung Canadian citizen. Marcos, kapal mo ka. Marcos, ang kapal ng mukha. Marcos, kapal mo ka. Marcos, why are we here? Okay, why are we here? Okay, alright, kailangan may magsalita na isa. So, i-explain kung bakit nandito tayo. Okay? Okay, alright. Alright, Marcos resign! 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 Ayan yung mga Bangag supporter, nagsipasukan na sa loob. Yung mga Pilipinong Bangag supporter. Yung Amerikano pa yung iba. Correct, tama ka dyan. Why, Marcos? Why we are here? Ito yung mga, these are the reason why we are here to protest. Ito yung mga reason. Grabe no. We are paying our taxes for your service. Accommodation here. Alam nyo po ito mga OFW po yan May mga trabaho po ang mga yan. Yung iba matagal na dyan sa Canada.
Pasensya na sa mga Pilipino nandito sa Pilipinas na sumisigaw ng laban sa korupsyon. Okay naman, matatapang naman mga yan. Pero believe ko ako dito sa mga to. Bakit? Itong mga OFW na to. Mga taxpayer yan ha. Mabuhay po kayo kung sino man kayo. Kasi wala silang takot magsabi na BBM resign. Mayroon pa nga Marcos outs yung sigaw nila. Wala silang pakialam dyan. Karapatan nila yan, lalo na po monthly yung padala nilang remittance sa kanilang mahal sa buhay. May karapatan sila. Yung mga pumapasok na mga Pilipino diyan sa hall kung saan nagwawaldas ng kaban ng bayan itong gobyernong Marcos na bibidyo okay. Puta pera yan ng mga taxpayer yung ginagastos po ninyo. Kaya may karapatan sila. Sumigaw. Nakakahanga. Kunti pero matindi ang sigaw. Mabigat, no? At may ipinaglalaban. At least, nalalaman sa buong mundo kung anong mukha itong si Bangag. Mukha kawatan. Di ba Claire Castro? Di ba? Nagmistulang ugag itong si Claire Castro. Alam niya pala, baka nga hindi niya alam, no? Napaka-imposible naman, hindi niya alam na merong nagrarally dyan sa labas kung saan nandyan si Bangag. Ito talagang sinugod nila si Bangag dyan, ha? Ikaw pakalat-kalat ka, Chucky Claire, dyan sa kalsada, akala mo naman, walang mga nagrarally, maraming magagalit dyan. Sumisigaw, sinisigawan ka na nga, pangit ka eh. Bakit ka pakalat-kalat? Kaya buti na lang, hindi ka sabunutan. Yung ginawa mo, Chucky Claire, na pambabastos sa mga Duterte kay Inday Sara, kulang pa yan. Oo. Sa galit ng mga DDI sa'yo, buti, hindi ka na inapercut eh. O ito, pakinggan po natin. Ito yung umpisa pala sa video, kasi yung video kanina na-play ko, parang dulo na. So ito, mayroong mga ilonggang iba, grabe, ang tatapang nila. O ito, pakinggan natin. O, sinabihan siyang pangit dyan, nasaktan siya. Doon talaga siya nasaktan. Ayan. Oh, papidyo-video. Putang ina, papidyo-video kayo dyan. Ano, nag-reels daw sila dyan? Oh, pakinggan natin, panoorin natin hanggang dulo. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Pinibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahirap naman kayo. Mahirap kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the cover of Filipino. Your face is ugly than what you are. You're a liar. Ma'am, You're a traitor. you are a thief. Tama na po, singgan ko kabaka sa inyo. Pero tangi ang kwartas ang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Hinaubos na ninyo ang kwartas sa flood control. Please. Please. Cry baby daw. Please. Bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng pulis, flood control. Claire Castro. Grabe, yung isa nilapitan talaga sinabihan, cry baby. Nagpatulong ng pulis. It's freedom of speech. It's freedom of speech. Yeah, that's the secretary. Secretary. In a 5,000 suite. We don't. We You are can film harmless. them all you want, no problem. We are harmless. We just want to. Yeah, we just want to let her know. Feel free to say whatever you want. Yeah. She lies. We are not harassing you. We are not harassing you. She's a thief. We're not harassing you, Claire Castro. Yes, atin, kawatan. Ano? Di ba ba hindi nungaling? Nakatikim kang buang ka, kawatan ka. Anong hinaharas? Hindi ka naman hinaharas. That's part of freedom of expression. Yung sinabihan kang pangit, freedom of expression yan. Pangit ka naman talaga. Pero yung isa talaga, nilapitan, cry baby. Ayan. Crying baby. Iyakin kang animal ka. Tsaka si Claire yung kanyang alam mo yung kanyang body language. Guilty siya, no? Umiiwas siya sa mga OFW, hindi niya alam, mga taxpayer din yan. Excuse me po. Yung ginagastos mo, Chucky Claire, mga load mo, galing sa mga OFW, kinakain mo, galing sa mga taxpayer yan. Kaya, kung ikaw, sigawan ka dyan, wala kang magawa dahil amo mo yung mga yan, boss mo yan. Hindi mo boss, Bangag, buang ka. Halatang guilty, no? Kasi umaalis ka. Kung hindi ka guilty, kaya mong harapin sila. Ano bang pakiusap una? Claire Castro, pakisabi kay Bongbong na ipagpatuloy yung investigasyon sa flood control. Maawa naman kayo sa Pilipino. O ito yung isa pang version, panoorin natin. Sinundan siya dito na parang naduro pa nga siya dito. Ito. Kaluoy ang mga Pilipino. Ito na yun, umalis na Shame sila on dyan. you, Claire, Hinaubos anti-Claire. na ninyo ang kwartas sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Anti-Claire nga eh. Ito yun. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control
projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha. Tangina, nakakaya sabihan ang kapal ng mga kawatan. Oh, di ba? Kurap. Puta, para siyang lumulutang sa amin dyan. You can film them all you want. No problem. Feel free to say whatever you want. Sila, eh, sabi daw, inaras. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo. Pangit mo. Pangit mo. Be! Be! Ikat! Nakaganti rin si Inday Sara. Pangit mo, may PI pa. Pangit mo, PI mo. Pangit mo, PI mo. Tsaka clear, sa mga ka dyan sa sasakyan. Magkano bayad dyan? Per hour, no? Oh, magkano bayad? Sino nagbabayad dyan? Yung mga tao na sinisigawan kang pangit. Yes! Salamat sa Diyos. Mga bayani kami yung mga OFW. Sa wakas, nakaganti rin si Inday Sara at mga Duterte. Talaw ka naman pala eh. Duwag ka naman pala, Chucky Claire. Pag nag-press con ka, akala mo ang galing-galing mo. So ngayon, hindi ka umubra sa mga OFW na mga iba na, nanay na, di ba? Senior ba ngayong iba na? Senior na ba kayo, ma'am? Salamat, ma'am. Bayani kayo. Nakaganti rin tayo. Bukas, ma'am, nandyan pala sila ni Claire Castro. Birahin niyo ulit, ma'am. Sumbong sa pulis, no? Sabi, hinaharas daw sila. Hindi naman hinaharas. Nilalapitan lang at nagsasalita lang. Eh, kaso nga lang kasi yung miga po nakaganoon sa tainga ni Claire Castro sa mukha. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Chucky Claire, no? Interview sa media. Nagsumbong siya dito. Dami niyang pinagsasabi. Sinisisi pa rin si Tatay Digong mahapon. Ang hinayupak, ha? Ito, pakinggan natin, no? Natin din si Chucky Claire. Chucky Claire! Iyak ang hinayupak. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Viral na Actually, eh. gumagawa sana kami ng reels para dito Oy. sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Yussi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, What? samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may Tangina mga ng reels Pilipino sa na Canada ko ugali. ginawa. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng talaga? pangit. Sabi Pangit ka naman talaga. sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Eh. So, may mga ganyan tao. Sa ganda mo. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Jose? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami, ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa Mananakit? bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Saktan ka? Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam ng mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Wow. So, kawawa pa rin kayo. Putang Thank ina you, mo. thank you Ang sinabihan mo nga kawawa, yung nagpapasahod sa'yo. Yung sinabihan mo kawawa, mga OFW na matagal nang nagsiservisyo. Bakit nagkaganyan ang mga Pilipino? Dahil mga kawatan kayo. Kung hindi kayo mga kawatan, hindi kayo kukuyogin. Violente daw si Tatay Digong, violente. Violente sa mga gayang mga hinayupak. Alam niyo po, Claire Castro, dapat respetuhin mo mga OFW. Putsang ina, remittances ng mga yan, buwan-buwan nakikinabang kayo. Ganda ng mga sinasakyan nyo dyan. Anak ng kagwang, magre-reels kayo sa Canada pa. Magre-reels kayo, may direktor pa. Ang inumin. O boss, ang kaba ng bayan, kami nga dito, lagay lang namin yung cellphone dyan, di na kailangan ng direktor, mag-reels ka lang. Sana all sa Canada mag-reels. Ilang milyon ba ang gastos ninyong mga animal kayo? Tama lang talaga pagsisigawan kayo at sasabihan kayo, mga pangit kayo. Kasi ang pangit nyo naman talaga. Bastos daw, yun ba ugali ng mga Pilipino, bababastos? Eh kayo nga ang bastos nyo eh. From the word bastos, kayo yung nagsisimula. Si Vice President Inday Sara, mga Duterte, grabe ninyong bastusin, kaliwat kanan eh. Bilyon-bilyon pa nga gastos ninyo para bastusin lang sila Inday Sara. O ngayon, ginantihan kayo, lintik kang walang ganti. Hindi naman inutusan ni Inday Sara yan, mga OFW na yan, na nasaktan sa pagmumukha mong puro fake news daw yung mga sinasabi mo. Di ba, Claire? Ana kaya, sasabihin ka sa harapan ng mga banyaga, nakawatan ka. Kurakot. Eh, bakit ka umalis? Sabi, sumusunod sila. Eh, kasi umalis ka, kaya susundin ka din, susundan ka. Pero kung nandun ka lang din, nandun din sila. Ginamit mo sana yung pagiging spokesperson mong mayabang ka. Diba? Eh, di sinagot mo sila ng tama.
Ay, excuse me po, hindi po totoong kawatan si Bangag. Hindi mo madipinsa dahil totoong kawatan. Totoo naman talaga. Kaya ang sabi ni Senator Robin Padilla, huwag kang balat sibuyas. Sabi ni Idol Robin Padilla. Hindi man idol yan balat sibuyas, balat buhaya mga yan. Mukhang aso. Akala ko ba mga aso ni Bangag kahol ng kahol at matatapang Pero hinarap lang kayo ng mga OFW, sinabihan kayong pangit, mangyak-ngyak kayo. Hindi daw totoo na pangit siya. Putang ina, sa paningin namin ang pangit mo. Kung ikaw sa paningin mo ang ganda mo, pero sa amin ang swangit mo. Ba't mo hindi dinipinsan yung sarili mo, yung sinabihan kang pangit? Ang pangit mo, ang pangit mo. Hindi sinabi mo sa hindi, maganda naman ako. Mayan, buti hindi ka na sa bunutan. Ang hinayupak mo, nagsusumbong siya sa pulis, no? May pulis na kaya nagsumbong daw siya. Anak ng kagwang, yung pulis, ikaw tutang dila pala ng mga OFW. Nakiklaro yung pinagsumbungan mo. Nakangiti. ito yung moment, sumbong si Chucky Claire dito. Away. Away ako ng mga DDSFW. Pangit daw ako. Hinaharas ako. Kawatan daw ako. Sumbong siya dyan. Sobra-sobra ng sinasabi na haras. Pero hindi niya alam, kaibigan pala ng mga OFW yan, mga pulis. Sarap ng ngiti. Siya yung mga ngiti. Yeah. Nakaganti kami. Siguro, grabing tawa siguro ni Inday Sara ngayon. Nang trending yung pagkuyog sa kanya. Tingnan mo, Chucky Claire, no? Hindi naman si Inday Sara nagsabi, gantihan niyo ako, paghiganti niyo ako. Kusa yan, mga organic yan, kaya huwag kang pakalat-kalat yan. Baka bukas, pangalawahan ka pa. Sabi ni Kiko Barsaga kay Chucky Claire. Chucky Claire, saludo ako sa mga Canadians na nagprotesta labang kay Clark Castro. Mga bayani kayo. Di ba, Chucky Claire? Bayani naman talaga ang mga yun. Sobrang nakabayani. No? Nakaganti, magiging proud tayo sa mga yun. Sinabihan na raparapan, kawatan. Nabihan pangit, kurakot. Yung pera ng bayan, inuubos nyo. Ibalik nyo yung pera sa flood control. Tanginong, no? O di natunaw ka, Chucky Claire, para kang bangag dyan. Bayani na, sobrang pang bayani. Ito. Tingnan mo. Sabi ni Crescito, si Claire Castro na araw-araw binabastos si Sara Duterte, hindi kinaya yung sinabihan siya na putang ina mo. Magurgol ka na sana. Aswangit ka ng mga taong nagpapasweldo sa kanya. Na fragile si ante. Nakaganti nga. Yung nagsabi nga sa'yo na pangit ka, tama si Crescit, nagpapasahod sa'yo, dapat sibak ka na, kasama ng amo mo. Yung nagsabi sa yung EI mo, magorgor ka na sana, amo mo yun, buisit na sa'yo, ng amo mo rin na si Bangag. Gusto na nila na mag-resign ka, tingnan mo. Pag kayo ginantihan kayo, ang sabi niyo binabastos kayo. No, ang sabi niyo, ganyan ba mga tao, ganyan ba mga Pilipino ngayon? Paratangan yung hinaharas kayo. Pag kayo, ginaganyan. Pero pag si Inday Sara, kung ano-anong pinanggagawa ninyo, hinayaan lang kayo ni Inday. No, ang laya nyo As in, tuwang-tuwa pa kayo. Kung ano yung pinagsasabi ninyo labang kay Inday Sara. Yung sinasabi mo, ganyan bang ugali ng Pilipino, dapat ibalik na mga OFW yan sa inyo. Ganyan bang ugali ng mga Pilipino, Claire Castro, sa pag-uugali mong bastos ka? Nagpapakalat ka ng fake news, anak ka ng kagwang ka? Bakit hindi kayo mapak-check yan? Hinayupak ng Rappler na yan. Alam niyo ako, na-fact check ako ng Rappler First time ko na-fact check ng Rappler, anak ng kagwang binabantayan ako. Yung rally ba ng Iglesia ni Cristo? Nilagyan ko ng caption sa sa Facebook na milyon-milyon na dumagsa sa rally, puta. Nag-voice it yung Rappler, pinak-check ako. Mukhang mabubura na yata yung Facebook ko, anak ng kagwang. Ang inumin, sabi ko pa nga malamang milyon na ang mag-attend dito kasi si Brian dami doon kuha sa drone. Hindi daw milyon. 1,000 lang daw. Ay putya, that part of freedom of expression. Sa tingin ko milyon, bakit? Bakit kayo 1,000? Nabilang nyo ba yan isa-isa? Tanga nyo naman. Bakit si Chucky Claire hindi nyo ma-fact check? Nagalit ang mga OFW, gusto nang masabunutan. Dapat nagdala sila ng kamatis, no? Nagdala ng kamatis mga OFW ba? Tsaka mga itlog na bulok, no? Pinagbabato ng itlog na bulok. Pinagbabato ng kamatis. Sa mga OFW, bukas baka magpangabot na kayo ni Chucky Claire. Magbaon na kayo ng bulok na, no? Na itlog, bugok, no? Bili kayo sa supermarket, baka may bugok na itlog. Batuhin nyo ng itlog na bugok. Pag nandyan si Bangag, patamaan nyo rin. Para magkaalaman. Very easy, Chucky Claire. Ito na tayo ngayon, no? Pag si Inday Sara, okay lang. Malaya ka ninyong bastusin. Pero pag nagantihan kayo ng mga supporters, mangiyak-ngiyak kayo, sumbong kayo sa pulis. Alam mo, nakakahiya yan, ha? Sumbong sa pulis.
Tapos magsumbong sa pulis, yung pulis na sinumbungan mo, ang sarap ng ngiti ng taong sinumbong mo. Naisahan si Chucky Claire dito, putang ina naman. Sana napanood mo, nakita mo yung picture dito, Chucky Claire, na yung pulis na sinumbungan mo, nakipag-selfie pa sa mga OFW na nagsabi sa'yo na pangit ka. Pumalag ka pa, totoo ka naman talagang pangit. Ayaw mo pang sabihan kawatan, gusto mo kurap. Yung mga damit-damit mo, putang ina, kagarbo yung mga damit nila, makagkano kaya yun? Pera ng bayan yan, Chucky Claire, pati panty na pinambili mo, pera ng mga OFW na sinasabihan mong bastos, sinayupa ka. So nakatikim ka ngayon. Huwag kang balat sibuyas, anak ka ng kagwang. Eh, kung si Inday nga, kung araw-araw mo ginawang pulutan sa press con mo, pumalag ba sa'yo, hinayaan ka. Kaya hayaan mo rin yung mga supporters ni Inday Sara na sabihan kang pangit. Totoo naman talagang pangit ka. Pikat. Ito na, speaking of Vice President Inday Sara, update mo muna tayo. Ay, grabe rin rally dito sa Lunes, panigurado dyan sa Senado. Dahil mag-uumpisa na po ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara. Yung bloodbath, umpisa na. Sigwi muna tayo na konti, pakinggan natin ang balitang ito. Okay. Inaharap ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6. Si Sheena Torno sa report. Ilang araw bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa ng caucus o pagpupulong ilang senador bilang bahagi ng paghahanda para sa paglilitis sa Lunes, July 6. Kabilang sa dumalo sa caucus ang mga senador mula sa mayorya na sina Senators J.V. Ejercito, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Cheese Escudero, Tito Soto III, Risa Hontiveros, Mig Zubiri at si Senate President Win Gatchalian. Mula naman sa minorya, sina Senators Robin Padilla at Loren Legarda lamang ang dumalo. Limitado lamang ibinahagi ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa mga napag-usapan sa caucus nitong Biyernes. It's all about impeachment. Para ayan sa kanina, expecting na para sa one page lang kami lahat, minority, majority. Pero mas malataw ba ngayon, sir? Ang kanino yung lata for impeachment? Sorry, cannot answer that. Basta ang pinag-usapan namin sa mga impeachment, binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. Paglilinaw pa ng mambabatas, wala na umano silang napag-usapang ibang issue sa caucus. Nang tanungin naman kung natalakay ba ang plunder case ay sinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senator Dante Marcoleta, ay tumanggi siyang magbigay ng komento. Sir, on Senator Marcoleta, any comment? I don't want to make any comments right now. Samantala, ipinagutos na rin ng Senate Impeachment Court ang pagharap ng Vice Presidente sa July 6 alas 2 ng hapon. Batay sa notice na pirmado ni SP Gatchalian, maaring personal na humarap ang pangalawang pangulo o kaya ay katawanin ng kanyang mga abogado. Tinanggap naman ng law firm na Fortune Narvasa and Salazar ang one-page notice mula sa Senate President. Nauna na rin sinabi ng depensa na handa ang Vice Presidente na humarap kung kinakailangan. Bukod dito, formal lang inabisuhan ng Senate Impeachment Court ang House of Representatives na nakahanda ng Senado na simula ng impeachment trial. Batay ito sa notice na nilagdaan ni Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantug Jr. Samantala, tiniyak naman ng Senate Sergeant at Arms na handa ng seguridad para sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Bukod sa Office of the Senate Sergeant at Arms, nag-deploy din ng karagdagang tauhan ang Philippine National Police o PNP. Everything is prepared already na. Yeah, of course. Wala nang tayo sa lupa. Lana. So this police will be deployed here? No, not all of it. At all. Pero meron sa loob, sir, ng building, the police. Yes. Yes, that's additional. Mga ilan, sir? Additional. Enough to secure the building. Ayon sa PNP, magtatalaga ito ng 6,000 police officers para sa seguridad sa Senate premises. Nakalatag na rin ang kanilang comprehensive security plan para sa pagsisimula ng impeachment trial. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Alam niyo po, no, itong Senate of Malacanang talaga sila para sa akin. Bakit to? Anak ng kagwang, no, mantakin mo. Senate of Malacanang, Senate of Malacanang, Senado ka, Senate of the Philippines. Senate of Malacanang naman talaga yan. Pag magsisecured ng Senado, mga pulis, ang tanga nyo. Tangina, wala ba kayong tiwala sa usaan ninyo, mga hinayupa kayo? Kasi mga siraulo na ngayon nasa Senado. Kaya tama yung sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano, kayo ay Senate of Malacanang. Wala. Plunder case. Dapat sa Erwin Tulfo ang kasuhan ng plunder. Yan ang maliwanag kumpara kay Senador Marcolita. O ito, pakinggan muna natin si Atty. Trixie Cruz Angeles tungkol naman dito rin sa impeachment labang kay Inday. Narito po. Binigyang din naman ni dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na malaking resback para kay Vice President Sara Duterte ang unmodified opinion mula sa COA habang tinawag niyang kulang sa ebidensya at your drama ang mga paandar ng Kamara para sa nalalapit na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Si Carl de la Peña sa report. Sa nalalapit na pagbubukas na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6, isang malakas na legal na depensa ang hawak ngayon ng Office of the Vice President o OVP. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na ang sunod-sunod na pagkakamit ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA ay patunay na malinis, legal at maayos ang pamamalakan sa pondo ng OVP. Kabaliktaran naman ito sa mga ibinabato ng mga kritiko sa Kamara na ayon kay Cruz Angeles ay umaasa na lamang sa kadramahan at mga paandar sa publiko dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Ang opinion dito at yung tinatawag nilang unmodified opinion ay ibig sabihin maayos yung sistema ng liquidation
ng pagsusumite ng mga dokumento at yung paraan ng pag-i-explain kung paano ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, maayos ang systems, maayos ang pamamalakad, hindi kontrobersyal ang mga ang pamamaraan na ginagamit sa Office of the Vice President. So actually, good news yan. At saka maaaring isumiti yan as evidence of patterns of behavior. Tahasan ding binatikos ng dating press secretary ang plano ng House Prosecution Panel na magdala ng misteryoso at silyadong kahon na naglalaman umano ng tax returns ni VP Sara para markahan bilang ebidensya. Malaking kadramahan. Yung ilalagay ninyo, supposedly yung tax returns sa isang kahon, pero isisil nyo pa rin. Anong ibig sabihin yan? Parang, anong ipinapahiwatig? Kadramahan yan. So bakit mayroong box? Bakit mayroong mga tax returns na inilagay sa box pero selyado at hindi ipinapakita? Ito yung drama. Ito yung para makita ng mga tao, may alam kami, kaya kami ganito, kapursigido sa prosecution, may alam kami. Parang ganon ang nakikita. Puro pahiwatig. Pero hindi po kasi ebidensya ang kahon. Hindi po ebidensya yung kadramahan. Ikinabahala rin ng abogada ang tila kawalan ng pagpapahalaga ng ilang mambabatas sa right to privacy at presumption of innocence at mariing binatikos ang pagpupumilit na kalkalin ang bank documents at tax filings ng mga pribadong individual tulad ng asawa ni VP Sara. Alam nyo, you cannot make excuses for violating the law. Sila na mismo nagsasabi nun. Hindi pa dapat lahat to be held accountable. Eh di dapat hinohold din natin accountable itong mga nagpipilit na i-bend the law pagdating dito sa tax returns. Pati dun sa mga bank documents, pumamin sila, di ba? Na hindi necessarily pwede ang House of Representatives na makakuha at kilatisin ang mga bank documents. And still they keep bringing it up. And still they keep talking about it. Ikaw na nga na inosente, presumed to be innocent, ikaw pa ngayon ang pinag-i-explain. Nakakaloka, parang iba talaga ang konsepto ng ilang mga mambabatas natin sa presumption of innocence at saka sa interpretation ng salitang confidential. Naniniwala rin si Cruz Angeles na wala pa rin sapat na numero ang mga kritiko upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang tanging layunin na lamang umano ng prosekusyon ay ibabad sa negative publicity at sirain ang pangalan ng Vice Presidente sa mata ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Tama dyan, yung sinasabi ng, reporter ng SMNI. Walang conviction yan, zero yan. Kahit anong gawin nila, ano na lang yan, trial by publicity, yun ang hangarin nila. Sirain lang si Inday Sara. Pero at the end of the day, lalo po magpapatibay yan kay Inday Sara. Kasi walang conviction eh. Hindi nila kaya makaano ng 16, makakuha ng 16 talaga yung conviction dyan. Pag walang ganun, numero, papaping. Huwag nang umasa na si Inday Sara makonvict dyan sa impeachment na yan. At lalong ang mga Pilipino ay mamahalin si Inday at lalong dumarami ang mga supporters ni Inday Sara. Tingnan mo, galit na galit na. Anyway, maraming salamat sa mga OFW. Tunay kayong mga bayane. Dahil yung aso ni Bangag ay tinawag ninyong swangit at nakaganti rin tayong mga Duterte diehard supporters. Mabuhay po tayong lahat.